Arestado ang driver ng isang miyembro ng umano'y robbery group sa Bulacan. Na-corner siya ng mga pulis sa mismong sasakyan kung saan ikinarga ang mga ninakaw sa isang bahay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Baba, baba! Baba, cellphone! Baba! Baka cellphone! Nabalot ng tensyon ang Pulilan exit sa Bulacan nang harangin ng AUV na ito. Buksan mo yan, buksan mo yan. Baba, baba! Sa huli, naaresto ang driver na isumanong miyembro ng robbery group na nag-ooperate sa Region 3. Ilang araw bago ma-intercept ang sasakyan, nakuna ng CCTV habang isinasakay sa AUV ang mga ninakaw na gamit mula sa kanilang pinasok na bahay. Meron kasing pinasok na bahay sa Kapas Tarlac. Pinuwersa nilang buksan yung pinto, then may naabutan silang isang bata. Hinagtied nila yung bata, then nilimas nila yung mga pwede nilang nakawin doon sa loob ng bahay. Yung paalis na sila, may mga bit-bit sila, almost lahat sila may bit-bit, no, except the driver. Sa loob ng na-corner na AUV, na-recover ang ilang valuables, baril at gamit ng mga suspect sa panloob. May natagpuan tayong mga baril. May nakita rin tayong mga bolt cutter, may mga bakal din tayo na nakita, and other stuff na ginagamit pang diskrungka, mga valuables at mga alahas na pinaniniwalaan natin na ninakaw nila. Ayon sa Police Region Office 3, araw kung umatake ang robbery group sa Central Luzon na dumadayo pa mula Metro Manila. Karamihan sa kanila is from Caloocan. Ang estilo nila, pagka may bibirahin sila, nakikita-kita lang sila. Ito kasing nahuli na to, ang parang courier nila eh. Nandyan lahat yung mga gamit na dinadala nila. Yung mga valuables na hindi naman cash, na pwede kailangan pang ibenta or what, iniipon nila yon, iniiwan nila lahat dun yon. Then after a while, yun nahanap na sila ng contact na mapagbentahan. Ang immediate lang nilang pinaghahatian is yung cash. Pag natapos na yan, iwahiwalay ulit sila, then magtatawagan lang pag may trabaho sila. Patuloy ang follow-up operation sa iba pang miyembro ng sindikato. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pinaniniwala ang isang debris flow ang naganap na trahedya sa Nepal. May kaparehong insidente ng nangyari noon dito sa Pilipinas at hindi raw malayong maulit. Ayon po yan sa isang eksperto. Nakatutok si Maki Pulido. Nang rumagasa ang toneto-niladang bato at putik na inagos mula sa bundok ng Nepal kahapon, sa border checkpoint na ito ng China at Nepal, parang tidal wave na nilamon ang mga gusali at tinangay ang mga nagtatakbuhang tao. Pinag-aaralan pa ng mga scientist kung ano ang naging sanhi nito. Pero sabi ni Mohar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute, ito raw ay isang debris flow. Parang baha na pero may laman ng mga bato, graba, buhangin, na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay nung baha na more than 50% ang bato, ang graba, doon sa mas marami pa sa tubig. Ang trahedya sa Nepal nangyari na raw sa Pilipinas at hindi malayong mangyari uli, ayon kay Lagmay. Noong 2012, nagkaroon ng debris flow sa Compostela Valley. Mahigit 500 katao ang namatay. Taong 2015 nang natabunan rin ang bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. Sa Pilipinas, ang trigger daw ng debris flow ay matinding ulan sa bundok na nagdudulot ng landslide. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm, na thousands of landslides do sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. Sa ating bansa, babagsak daw ang debris flow sa mga komunidad na nasa mga gilid ng ilog. There are more than 1,000 places that we've identified na merong communities na nandun. And we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared.
Dito papasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng UP Resilience Institute ng mga maaaring pagmula ng mga natural hazard sa bansa. Nitong taon, nakatanggap ng 1 bilyong piso ang UP Resilience Institute na magagamit na pambili ng equipment para sa hazard mapping ng buong bansa. Pero para sa isang bansang may lindol, baha, landslide at pumuputok na bulkan, dapat daw hindi lang minsanan ang pagpupondo para rito. What creates disaster or tragedy is our lack of preparation. No? Hindi talaga mapigilan ang lindol. Ang purpose natin dito is to prepare to build a resilient society para ma-menos-menos ang damage to, number one, life. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tumanggap ng pinakamataas na honorary degree si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ginawaran ng PLM si Pangulong Marcos ng honorary degree of Doctor of Laws, honoris causa, para raw sa kanyang outstanding service sa Maynila at sa bansa. Kasabay niyan, inanunsyo ng Pangulo na palalawigin ang free higher education program ng bansa na sa ngayon ay may mahigit 2.6 million na benepisyaryo. Tuloy-tuloy rin daw ang iba pang scholarship and financial assistance programs ng pamahalaan. Samantala, pumunta rin ang Pangulo sa isang egg processing facility sa Batangas. Itinampok doon ang teknolohiya para makatulong sa pagproseso ng mga itlog at mapatagal ang shelf life ng mga ito. Mga kapuso, may bagong low-pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huliyang namataan mahigit 800 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, may medium chance pa rin ito na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Pero wala pang direktang epekto sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pwedeng tumaas ang chance nitong maging bagyo sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Kapag naging bagyo ang LPA, papangalanan nitong Pilandok na magiging ika-5 bagyo ngayong Agosto kung sakali. Habagat pa rin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, kaya asahan pa rin ang maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang maulang umaga bukas sa western section ng Luzon. May tsansa na matinding buhos ng ulan sa Zambales at Occidental Mindoro. Sa hapon hanggang gabi, posibleng lumawak ang pagulan at darami rin ang mga lugar na makakaranas ng heavy to intense rainfall, kaya mag-ingat sa baha at landslide. Sa Visayas at Mindanao naman, posibleng ulanin sa umaga ang probinsya ng Antique. Asahan ng moderate to heavy rainfall sa halos buong Panay Island at Negros Island region pagsapit ng hapon. Habang sa gabi naman, inaasahang uulanin ang bahagi ng Samar and Leyte provinces. May chance rin ng kalat-kalat pero saglit lamang na ulan sa buong Mindanao. Maulang umaga rin ang aasahan sa Metro Manila bukas. Posibleng lumakas ang buhos simula po tanghali at magtagal hanggang gabi, kaya planuhing mabuti ang lakad. Kilig to astig! Real quick, si Sparkle Opa Kim Jisoo na may gagampan ng exciting role sa Task Force Firewall. Ichichika yan ni Nelson Canlas. My boss, he's Korean too. Kung sa romantic comedy series na Love Siargao, kasama sa mga nagpakilig si Sparkle Opa Kim Jisoo. Sa kanyang pagbabalik sa GMA Prime, sa action genre naman siya sa Sabak bilang si Dong Hyun sa Task Force Fireball. Compared to past role, I did several action show in GMA, but this one also action, but this one is, I can say, is a real villain. Hindi nga raw ina-expect ni Jisoo na ma-excite ng sobra as he takes on a kontrabida role sa kauna-unahang pagkakataon. I feel very excited. It's my first time to do real villain, which is bad guy. I'm so excited. Unfamiliar territory daw kasi ang role na ito dahil goody-goody ang mga roles na nagawa niya before. For this show, I want to show my new side of character. Like more like bad villain. Yeah, that's what I want to show in this project. At dahil cold, calculating at emotionally guarded si Dong Hyun, talagang pinaghandaan ni Jisoo ang role. This role is not just like typical human. I watched a lot of movies about the bad guy characters, so I studied like that. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Patay na ng matagpuan kaninang umaga
ang 8 taong gulang na bata na nawala kagabi matapos daw lumangoy sa dagat sa Cavite. Nakatutok si Bam Alegre. Emosyonal ang kaanak ng batang lalaki na hinahanap sa tabing dagat sa bahaging ito ng Barangay 8, Cavite City kagabi. Pasado alas 5 kahapon, nangiulat sa barangay na nawawala ang 8 taong gulang na bata matapos daw lumangoy kasama ang 2 kaanak na minor de edad din. Ayon po sa kasama, dalawa pong bata na minor de edad, 12 at 13, at yung biktima po ay 8 years old. So sila po ay naligo at hawak-hawak po ng 12 years old yung bata, at ito po ay napalalim at nahulog niya yung bata kasi nalunod din po sila yung dalawa. Hanggang sa po pagkita nila, nakaahon sila, nawala na po yung bata. Tilangay na po ng alon. Mula kahapon hanggang bago maghating gabi, nagpatuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Nagbaybay ng 5 oras po. So talagang pagod na rin po, nagkasukat-sukat na rin po yung mga paa ng ating Coast Guard. So hindi po talaga nila mahanap. So ngayon po, yun, nagkaplano po sila kung paano ang gagawing operation ulit mamayang umaga po. Sa bahaging ito ng seawall ng Barangay 8 sa Cavite City huling nakita ang batang biktima. Kaya dito nakatutok ang paghahanap ng Philippine Coast Guard. Pansamantala muna nilang itinigil ang operasyon sa magdamag at magpapatuloy sila sa umaga. Kanina, nakita ng mga taga-barangay ang katawan ng bata. Inanon ang bangkay malapit sa mga bangka pasado alas 4 ng madaling araw. Tutulong daw ang lokal na pamahalaan sa pamilya para sa burol ng bata. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. 2 ang patay at 11 ang sugatan ng araruhin ng truck ang isang jeepney sa Batangas City. Sa kuha po ng CCTV kahapon, kitang palikunan ang jeepney nang bigla itong araruhin ng truck. Sa lakas ng impact, pati po poste ng ilaw sa bangketa ay nadamay. 2 ang patay sa insidente habang dinala sa pagamutan ang 11 sugatan. Makikipaglibing lamang sana ang mga sakay ng jeepney. Hawak na raw ng pulisya ang truck driver na posibleng maharap sa reklamo. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang kanyang pakayag, maging ang kaanak ng mga biktima. Matapos magwagi ng gold at silver medal sa Olympics, ang weightlifting pride ng Pinas, si Heidelin Diaz. Sumusunod sa yapak niya ang kanyang pamangkin na si Alexandra Diaz. Kilalanin siya kasama ni Martin Javier na parating in the game. World-class performance ang inukit ng 15-year-old na si Alexandra Diaz. Sa kakatapos lang na 2026 IWF World Youth Championships na ginanap sa Cali, Colombia. Lumaban siya sa Girls 48 kg division kung saan naka-gold medal siya nang buhatin ang 77 kg sa snatch. Pangalawang gold ni Alexandra ang 98 kg sa clean and jerk na nag-set pa ng panibagong youth world record. Ang kanyang combined performance na 175 kilograms bumuo ng isa pang youth world record, taking home a 3 gold sweep. Sobrang saya po. Sobrang proud po sa sarili ko and nagpapasalamat po ako sa coach ko. Nagulat ka ba na sa world record? Pinano po talaga. Ayun, sa training pa po talaga. Malaking inspirasyon kay Alex ang kanyang tita, ang Olympic gold and silver medalist sa weightlifting na si Heidelin Diaz. Meron ba siyang sinabi na talagang tumatak sa'yo na inspire ka? Magte-training lang po na mabuti tapos makinig talaga sa mga coaches. Tubong Zamboanga, 6 na taong gulang pa lang na magsimula sa grassroots program si Alex sa kanyang tito at coach na si Allen Diaz. She first made waves nang mag-uwi ng 3 medalya sa 2023 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa India. Mas maganda kasi nag-start siya ng bata. Mabait siya, masuruhin. Mabilis siya matuto eh. 12 years old, pumasok na yan sa national team. Yes, kaya potential talaga siya. Pangarap din ni Alex na balang araw makarating sa Olympic stage. Mga kapuso, sa competition, meron tayong 2 main contest lift. Meron tayong snatch at saka
clean and jerk. Sa snatch, ang goal ay mabuhat ang barbell all the way overhead in one single movement. Dito? Yan, chest out. Tingin diretso. Spin. Yan, okay. Okay. Spin na. Ay. Okay. Nakuha natin ang slide. Habang sa clean and jerk naman, explosive lift muna hanggang sa dibdib. Saka ito bubuhatin overhead habang magsi-split stance para mag-lockout. Challenging siya, lalo gusto mo makuha yung tamang form. Ngayong araw, nakilala natin ang ating prodigy pagdating sa weightlifting na meron na ngayong 2 World Youth Records. At nasubukan pa natin at na-try natin yung proper techniques ng clean and jerk at snatch. So, this has been Martin Javier. Alex Diaz. Keeping you in the game. Abiso naman sa mga customer ng Manila Water, may nakaambang mahigit piso kada cubic meter na dagdag singil sa tubig sa susunod na taon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mas mataas pa ang bayarin sa tubig ng car wash na ito kesa buwan ng bayarin sa kuryente. Kaya malaki ang epekto tuwing tumataas ang singil sa tubig dahil hindi naman sila agad makapagtaas singil sa mga customers. Marami po kaming katabi. Pag ganyan po kasi ma'am, syempre po kung ano pinakamas mura, dun po yung mga kliyente. Ayon sa Manila Water na nagseserbisyo sa East Zone ng Metro Manila, posibleng umabot ng mahigit piso kada cubic meter ang taas sa singil sa tubig sa mga susunod na buwan. Bagaman kukwentahin pa ang pinal na taas singil. Next year po, pagdating ng Enero, yung last tranche nung increase na 20 pesos ay ipapatupad na po. How much yun? Kung hindi po ako nagkakamali doon sa basic charge, parang piso per cubic meter. Bahagi pa rin ito ng rate rebasing o yung dagdag singil batay sa mga inilatag na proyekto para mapabuti ang serbisyo at kung natutupad ba nila ito. May rate rebasing adjustment ding ipinatutupad ang Maynilad hanggang 2027 batay sa anunsyo ng MWSS Regulatory Office noong 2022. Bukod sa rate rebasing, maaari rin magkaroon ng price adjustment dahil sa tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung halagang nakadepende sa nagbabagong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ang perang nakolekta hindi napupunta sa mga water concessionaire. Sa halip, binabayad ito sa mga utang para sa pagpapabuti ng serbisyo sa tubig. Pwede rin naman itong mabawasan kung lumakas ang piso. Kung ang piso po ay lumakas kontra dun sa mga foreign currencies na yan, we can expect na bababa po yung FCDA. Kung magmahal ang singil sa tubig, paano kaya ang mga singil ng mga water refilling station at mga umaasa rito? Siyempre, hindi ka naman basta-basta mag-tataas ka agad. Siyempre, aaray din mga yan. Pagandang serbisyo lang po, tuloy-tuloy lang po natin sa wag na tayo ma-short sa tubig. Pagandang kasi no choice naman tayo eh. Maiipit din maging mga bahay na umaasa sa tubig gripo ng Manila Water at Maynilad. Kaya si Nanelia magtitipid muna. Sa labahin, ganun, lagi laban ng laba. Kung sa washing machine, pagka tinatabi namin, tapos paglilinis ko ng CR namin. Dati, pagka nagsishower, ngayon timba na lang, tabo-tabo. Para makatipid. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Shuvi Etrata meets world number 18, Alex Ayala. Sa gitna kasi ng bakasyon sa New York, may lucky fangirl moment si Shuvi kasama ang Pinay tennis player. Vince Maricela with Team Alfia. Biro ni Vince, guys, bati sila Sofia Pablo at Alan Ansay. Carla and Gavin on a date. Pahinga muna sila on cam sa The Master Cutter dahil looking cute sina Charlie Fleming at Prince Carlos sa ilang snaps on IG. Kilig din ang hatid ng kanilang TikTok together.